Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pamamaril sa isang empleyado ng munisipyo sa Peñaranda, Nueva Ecija, nahulikam. 17 Chinese na nasa likod umano ng hinihinalang scam hub, arestado sa Pampanga. Lalaki sa Bangaldan, Pangasinan, tinamaan ng leptospirosis. At 60 araw na suspensyon sa importasyon ng bigas. Makakaapekto kaya sa presyuhan ng bigas sa merkado? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, 60 araw na suspendido ang pag-aangkat ng bigas simula September 1 ayon kay PBBM. Ikinatuwa ng Sinag ang pagsuspende sa importasyon ng bigas at tiniyak na hindi ito makakaapekto sa presyuhan ng bigas sa merkado. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, good news para sa ating mga magsasaka ang bagong kautusan ni PBBM na magsisimulang maipatupad sa susunod na buwan. Sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aangkat ng bigas ng Pilipinas. Ipapatupad yan ng 60 araw simula sa September 1. Itong Lunes, inirekomenda iyan ng Department of Agriculture para mabigyan nila ng proteksyon ang mga magsasaka. Sa datos ng DA, mahigit 2.3 million metric tons ng bigas ang inangkat mula January 1 hanggang July 10. Ngayong taon, kung ikukumpara naman ang datos sa unang 6 na buwan ng 2024, halos 4% na mas kakaunti ang imported na bigas na pumasok sa bansa sa parehong panahon. Suspension is at least tataas yung presyo ng palay at hindi sila malulugi. Magandang direksyon yung ginawa ng ating President. Positibo naman ang pananaw rito ng ilang nagbebenta ng bigas sa Dagupan City. Ay magandang balita po yun, ma'am, para sa atin, ma'am. Para sa mga tao na kailangan ng murang bigas din yun. Ayon pa rin sa Sinag, mas mainam pa rin daw na itaas ng gobyerno ang taripa sa mga inaangkat na bigas upang mapataas ang presyo ng imported rice sa merkado. Makakatulong din ito upang tumaas din ang presyo ng mga aning palay ng mga magsasaka sa bansa. Inano namin na yung production cost is 60,000. Yung yield natin average is 4.2. Kung sa 10 piso is ang mangyayari is 42,000 lang. So lugi yung magsasaka na 18,000. So kailangan talaga is itaas yung taripa. Chris, mahigit kumulang 8 billion pesos o 4% ng mga palayan ang nasira noong kasagsagan ng bagyo. At ayon sa Sinag ay sapat pa rin naman daw ang supply ng bigas kung sakali mang maipatupad ang suspension ng mga imported rice sa susunod na buwan. At Chris, dagdag pa ng Sinag ay isang malaking development ang hakbang na ito para sa sektor ng agrikultura at maging sa ating mga magsasaka. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. 36 anyos na lalaki sa Bangaldan, Pangasinan na ospital matapos tamaan ng leptospirosis. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Biyernes ng gabi noong nakaraang linggo nang isugod sa pagamutan ng 36 anyos na lalaki mula sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Bukod sa ilang araw ng mataas ang kanyang lagnat, masakit din ang kanyang katawan, nagsusukat hirap umihi. Yun pala ay tinamaan na ng leptospirosis ang biktima. Kwento ng kaanak, nalubog sa baha ang lugar kung saan sila nakatira. Araw-araw ring lumulusong ang biktima sa baha na walang suot na bota dahil nagpapakain ng kanyang mga alagang manok. Merong alipunga ang mga paa nito na posibleng dahilan kung bakit siya nagka-leptospirosis. Yung pinsan kong isa na babae, dalhin niya na lang sa ospital. Yung finding siya, moderate leptos. Kaya yung kidney, yun yata yung nadali sa kanya. Kaya ito ang unang kaso ng leptospirosis sa Barangay Anolid. Yan po talaga yung naalala ko din. Kaya nung kasagsagan ng baha, hindi po kami tumigil na magbigay ng gamot. Pero nagkaroon pa rin tayo, kaya dobling ingat po talaga.
Patuloy pa rin pinag-iingat ng Health Authority ang publiko sa banta ng leptospirosis. Ganun din ang panawagan na iwasan ng self-medication sakaling makaranas ng sintomas ng leptospirosis. Meron din po tayong tinatawag, ma'am, na leptospirosis post-exposure prophylaxis. Ito po yung antibiotic na ang tawag po ay doxycycline. Pero dahil ito po ay antibiotic, kinakailangan po na kumonsulta sa doktor bago po kayo uminom para tama po yung pag-inom natin ng doxycycline. Sa datos ng Department of Health, mula January 1 hanggang July 19, 3,037 na ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa. Mahigit 1,100 ang naitala isang linggo matapos ideklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Sa Region 1, kabuang 133 cases na ang naitala simula January 1 hanggang July 26, 2025. 18 na rito ang namatay. Paalala ng Health Authority na maghugas agad ng katawan kapag lumusong sa baha. Bantayan kung magkakaroon ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng ulo o ng katawan at iba pa. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay sa pamamaril ng riding in tandem suspects ang team leader ng Menro sa Peñaranda, Nueva Ecija. Naka-alerto Glam Caligdan, Dizon. 15 tama ng bala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang tumapos sa buhay ng isang empleyado ng munisipyo sa Peñaranda, Nueva Ecija. Base sa investigasyon, nasa isang kainan ng 52 anyos na biktima nang dumating ang riding in tandem at pinagbabaril siya. Sa CCTV makikita ang nakaparadang motorsiklo sa lugar at unang bumaba ang driver, saka naglakad ito papunta sa kantin. Ilang saglit pa ay lumapit ang gunman at pinagbabaril ang biktima gamit ang kalibre 45 baril. Agad na tumakas ang mga salarin. 30 seconds lang po yung pangyari, nakaalis agad yung mga salarin na. 15 na gunshot wounds yung natamo ng biktima na meron din marami sa ulo. Isa sa mga tinitignang motibo ng pulisya ang trabaho ng biktima bilang team leader ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Bago kasi ang pamamaril, nag-inspeksyon pa sa mga poultry farm ang biktima. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. May pabuyang 200,000 piso ang LGU para sa makapagtuturo sa mga salarin. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Tuloy-tuloy po hanggang ngayon yung ongoing investigation namin gaya ng backtracking sa forward tracking ng CCTV natin. Glam Caligdan, Dizon, One North Central Luzon. 17 Chinese na nasa likod umano ng hinihinalang scam hub arestado sa Pampanga. 8 Pinay naman ang nasagip. Sundan sa report ni CJ Torida. Sinalakay ng mga otoridad ang compound ng 2 villa na ito sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Naabutan nila ang 17 Chinese national na nagpapatakbo umano ng scam hub. Ginalugad ang bawat kwarto nila para kunin ang mga laptop at mobile phone. Isa sa ilalim ang mga ito sa digital forensic examination para makakuha pa ng impormasyon. 8 Pilipina ang na-rescue sa pinaniniwalaang scam hub. Pinagtatrabaho raw sila ng mahigit 8 oras. Sabi nila bago lang daw sila roon at tinuturuan pa lang daw ng sistema sa pagkuha ng mga clients. Wala namang pahayag ang 17 suspect. Hirap sila dahil sa language barrier. Nagpatuloy sa magdamagang pagsalakay ng mga otoridad na pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, AFP at Clark Development Corporation. Hindi kalayuan sa 2 villa, isang residential property naman ang sinuyod ng mga operatiba. Lumundag pa ang ilang operatiba sa balkonahe. Arestado ang 3 Chinese national na may setup na mga laptop para naman sa pinaniniwalaang online fraud. Dadalhin ang mga suspect sa Camp Bagong Diwa. Iniimbestigahan pa kung magkaugnay ang 2 magkalapit na hinihinalang scam hub. Dito sa loob ng Clark Freeport Zone, since 2023, ipinagbawal na ng Clark Development Corporation ang anumang gawain na may kinalaman sa Pogo. So napaka-importante nito dahil talagang nililinis na natin yung ating bakuran dito. At nagpapasalamat kami sa ating mga partner agencies, Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines dahil tinutulungan nila kaming linisin yung
Clark Freeport Zone. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, isang kalabaw ang isinilang na 3 ang paa. Bagamat kulang ang isa nitong paa, nakakatayo naman ang maayos at nakakapaglakad ang hayop. Ayon sa tagapag-alaga nito, malakas naman ang kalabaw. Aalagaan daw nila ito at palalakihin. Ayon sa veterinaryo, nagkaroon ng abnormality ang inahing kalabaw habang nagbubuntis ito. Kaya 3 lang ang paa ng batang kalabaw ng isilang. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pinusasa ng NBI si San Simon, Pampanga Mayor JP Punsalan matapos umanong mahuli sa aktong tumatanggap ng suhol sa entrapment operation ng NBI Intelligence Service kahapon sa isang restaurant sa Clark. Kasama niyang naaresto si Dr. Ed Ryan Dimla alias Doc Yang. Ayon sa initial post-operation report, bandang 6:50 ng gabi nang isagawa ang operasyon. Ayon sa NBI, humingi umano si Mayor Punsalan ng 80 million pesos na suhol mula sa isang korporasyon. 30 million pesos bilang paunang bayad, habang ang natitirang 50 million pesos ay babayaran umano ng hulugan kapalit ng favorable resolution mula sa lokal na pamahalaan. Dinala sa NBI headquarters sa Maynila ang mga naaresto. Hawak na rin ng mga otoridad ang ilang security personnel ng alkalde matapos silang mahulihan ng mga baril at bala na isa sa ilalim sa verification. Naharap sina Mayor Punsalan at Dimla sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pang reklamo. Sinisikapan ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag sina Punsalan at Dimla. Sugatan ng isang 29 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang kapatid sa Bangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 29 anyos na lalaki matapos siyang pagsasaksakin ng sariling kapatid sa Barangay Aman sa Binangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, sa iisang bahay nakatirang magkapatid, nagkaroon daw sila ng hindi pagkakaunawaan dahilan para kumuha ng kutsilyo sa kusina ang 24 anyos na suspect at pinagsasaksak ang biktima. Upon struggle of the said victim, he was stabbed by his brother. Multiple stab wound. As of now, he is recovering. He is out of danger naman. Agad dinala sa pagamutan ng biktima na nagpapagaling na sa ospital. Naaresto naman ng otoridad ang suspect. Sana ma'am, yung magkaayos silang magkapatid kasi nakakahiya naman sa mga tao. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban. One North Central Luzon. Sa ibang balita, pansamantalang itinigil ang operasyon ng ilang traffic lights sa Dagupan City dahil sa nagpapatuloy na road construction. Sudan sa report ni CJ Torida. Kapansin-pansin na hindi operational ang ilang traffic lights sa lungsod ng Dagupan, tulad ng traffic lights sa Perez Gilig, Perez Callejon, Perez Rizal at Perez Mayombo MH Del Pilar. Pero nilinaw ng otoridad na hindi sira ang mga traffic signal. Yung mga naka-off po na traffic light po natin is because doon sa ating ongoing na road elevation like doon sa Perez Boulevard. Nakatagda rin daw na isa ilalim sa rehabilitasyon ng mga ito kasabay ng ginagawang proyekto. Pero kung ang ilang motorista ang tatanungin, mas okay sana kung may traffic light para mas organisado ang daloy ng mga sasakyan. Bahala talaga. Para pag may traffic light, mas organized. Mas maganda sir. Para maayos. Samantala, operational naman ang traffic signal sa Arellano Junction. 100% din na gumagana ang stoplight sa ABF Rizal kahit nakitaan ng depekto ang ilang bumbilya nito. Flashing naman ang stoplight sa ABF Overpass para bumagal ang usad ng mga sasakyan at hindi maipon sa bahaging Burgos na mayat maya ang baha dahil sa high tide. May traffic light man daw o wala, nanawagan pa rin ang Poso sa mga motorista na pairalin ang disiplina sa kakalsadahan upang makaiwas sa aberya. Sa mga motorista natin, alam naman natin na kakagaling tayo natin sa sakuna na baha.
medyo inaayos-ayos pa yung mga paakyat na karsada natin na ginagawa. Tiis-tiis lang ng konti. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. 20 pesos kada kilo na bigas ng gobyerno dinumog ng mga residente sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Malaking tulong umano para kay Aling Susana ang pagbili niya ng 20 pesos kada kilo na bigas kanina sa Calasiao Sports Complex. Sa taas kasi ng presyo ng bigas sa merkado, malaking ginhawa umano ito, lalo na sa pagbabudget. Inilunsad kaninang umaga sa Calasiao, Pangasinan ang P20 BBM o benting bigas meron na. Malaki ang may tutulong niya dahil nakabawasan po eh. Sa tingin nyo ba maganda naman yung quality? Maaari po siguro maganda kasi marami pong marami na hindi ba marami na pong nakakabili sa ibang lugar. Tiniyak naman ng National Food Authority ang kalidad ng bigas. Sinisigurado po namin na maganda ang quality ng bigas na lumalabas sa lahat ng aming mga warehouses. Dumadaan po yan sa ating mga quality assurance officers at mayroon pa kaming sinusundang mga parameters upang ang ating bigas ay maganda pagdating sa ating mga consumers. Tanging mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, solo parents at PWD sa Barangay Banawang, Gabon, San Vicente, Nalshan, San Miguel, Talibao, Poblacion East at West ang maaaring bumili ng bigas ngayong araw. Ito po ay subsidized po ng national government. Pag ito ay dumaan sa kadiwa ng Pangulo, fully subsidized po siya ng national government. Pag through LGU naman po, hati ang LGU at national government sa subsidy. Ito po ay isang suporta din po sa atin pong mga local rice farmers po. Dito po sa, hindi lang sa Calasiao, hindi lang sa Pangasinan, hindi lang po sa Region 1, kundi sa buong Pilipinas dahil ang programang ito po ay nationwide po nating ginagawa. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Mga kapuso, dalawang low-pressure area na ang minomonitor ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nasa labas ng PAR huling namataan sa layong 2,895 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Mababa naman ang tsansa nito makaapekto sa ating bansa. Pero ang nasa loob ng PAR na LPA huling nakita 170 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng patuloy na lumapit o tumawid sa Luzon sa mga susunod na oras at araw. Patuloy na umantabay sa updates. Bukod sa nasabing LPA, muli ring magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na sa hapon o gabi. May malalakas na buhos ng ulan kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Fort Malaga at Guraman Festival ipinagdiwang sa Bugay, Cagayan. Silipin sa report. I hereby formally declare the opening of this festival. Happy Fort Malaga and Guraman Festival kada tayo amin. Makulay, enggrande at punong-puno ng kasiyahan. Ganyan ipinagdiwang ang ika-4 na Malaga and Guraman Festival sa Bugay, Cagayan. Umabot sa 2 toneladang malaga ang sabay-sabay na inihaw ng mga lokal at mga turista. Nagluto rin ng iba't ibang putahe. Main course ang malaga at guraman o ang gulaman dagat. Tampok din sa kapistahan ang makulay na street dancing competition, maging ang search for Miss and Mr. Bugay. Kabilang din sa mga aktibidad ang tree planting at libreng medical check-up. Layunin ng bayan na mas makilala pa ang lugar bilang Malaga at Guraman Capital of the North. Kasabay na rin ito na maiparamdam na mayroong pag-asa sa kabila ng mga nagdaang kalamidad. Tiwala ang LGU na babangong muli ang bayan lalo na ang industriya ng Malaga pagkatapos ng mga naranasang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Lubak-lubak na daan sa Apalit, Pampanga, perwisyo umano sa mga motorista. Narito ang report. Parang nasa buwan ka na nga ba? Ganito ang pakiramdam kapag nadaan ka sa kahabaan ng MacArthur Highway sa bayan ng Apalit sa Pampanga. Tila moon surface sa dami ng malalalim at malalaking lubak sa kalsada. May ilan pang ang tumawag dito ng Sungka Road dahil sa sunod-sunod na uka at lubak. Pero marami na babangod dyan, maraming mga single na kawawa. Minsan tinutulungan namin paggabi, ating gabi. Ayon sa lokal na pamahalaan, 2023 pa nila ipinarating sa national government ang problema hinggil sa natenggang proyekto ng DPWH. Mr. President, yun hong 2023 na nag-meeting ho tayo na sinabi ng DP na gagawin nila by 2024 na kumpleto na yung pondo, 2025 na po. Hindi ho natapos ng project na naman po. Sa patuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo, lalong lumala ang kondisyon ng kalsada. Bilang pansamantalang solusyon, nagtulungan ang provincial government, Apalit LGU, Porac Quarry Association Haulers and Truckers at ilang pribadong kumpanya upang tambakan ang mga lubak gamit ang vibro waste. Pansamantala lang ho to. Number one, makaiwas ho tayo ng aksidente sa mga commuters natin. Wala ho talagang pakialaman national agency natin, DPWH. Yung sa region natin, yung sa district natin, na araw-araw nakikita ko nila yung problema pero nakapikit lang po. 3 barangay ang direktang apektado, ang San Vicente, Sampaloc at Palogi. Bukod sa kalsada, problema rin ang drainage system, kulang sa koneksyon kaya naiipon ang tubig sa mga hukay. Sa post ng Pampanga PIO, sinabi ng DPWH na sa 2026 pa inaasahang magkakaroon ng pondo para sa full road upgrade sa Apalit. Dahil alternatibong ruta ito papuntang norte, agad kumilos ang mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at hindi maantala ang daloy ng komersyo sa gitnang Luzon. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Kalaboso ang isang construction worker matapos mahulihan ng hand grenade sa isang inuman sa barangay Kapuriktan, Solsona, Ilocos Norte kahapon. Sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ng sospek at mga kainuman. Umuwi ang sospek at pagbalik niya, meron na siyang hawak na pampasabog. Agad namang inagaw ng kanyang pamangkin at ipinasa sa kasama at inilagay sa bukid para hindi sumabog. Sa pagresponde ng mga pulis, na-recover ang hand grenade at nadakip ang sospek. Ayon sa pulisya, nakainom ang sospek at tuwangging magsalita kung saan nakuha ang pampasabog. Naharap ngayon sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Kung pet owner ka, alam mong parte na ng buhay na magambala ng mga alaga. Kaya ang isang taga-Bataan may naisip na kakaibang paraan. Heto raw ang kanyang tip para makamit ang inaasam na peace of mind. Sa halip na ikulong ang mga aso, si Kyle Chavez na lang ang pumasok sa kulungan. Siya na raw ang nag-adjust para masolo ang tinapay mula sa mga asong sina Sinichi at Nagi. Kwento ng kapatid ni Kyle na si Regina, tapos nang kumain ang mga alaga niya pero nabitin pa yata. Nag-aabang sana ang mga aso ng ekstrang merienda. Mission accomplished naman si Kyle na nakakain ng walang kaagaw. Samantala, ilang sakahan sa Kasiguran, Aurora ang nagkabitak-bitak naman dahil sa mainit na panahon. May ulat si Sandy Salvacio. Apektado ng mainit na panahon ang ilang sakahan sa Kasiguran, Aurora. Sa tindi ng init na nararanasan sa lugar, nagkabitak-bitak na ang lupa kaya't apektado ang mga pananim na palay. Ayon sa ilang magsasaka, pahirapan ang pagpapatubig dahil bumaba ang water level sa kanilang dam. Karamihan sa mga apektado ang mga sakahan na nasa matataas na lugar gaya ng Barangay Tinib, Kalangkwasan at Barangay Esperanza.
Sa Dagupan City naman na itala kahapon ang danger level na heat index. Kahapon, August 5, pumalo sa 43.5 degrees Celsius ang temperatura ayon sa tala ng Pag-asa Dagupan. Ayon sa Pag-asa dahil ito sa pansamantalang paghina ng southwest monsoon o habagat. Matapos ang ilang linggong sunod-sunod na pag-ulan, muling nararanasan ng mga residente sa lungsod ng Dagupan ang mainit na panahon. Kaya naman ang ilan, naging must-have na ang mga kagamitang panangga sa matinding sikat ng araw. Pumasok po yung tinatawag natin na easterly wind flow. Pag yung easterly wind flow na yun yung malinsangan na galing sa S. Consider mo pa yung tinatawag natin na init ng hangin na galing sa dagat. Ngayong nararanasan ang mataas na temperatura, ibinabala ng Health Authority ang heat-related illnesses lalo na sa mga senior citizen. Sobrang init, ma'am. Sumasakit din pati dibdib ko, ma'am. Kaya hindi ko alam kung kailan po matatapos ang init. Kasama si Jing Dakanay, Sendy Salvacio, One North, Central Luzon. GMA 75th Anniversary Station ID may mahigit 6.8 million views na and counting. Naritong report. Proud kapuso mula noon hanggang ngayon. Ganyan ang feels ng mapanood ng mga kapuso ang GMA 75th Anniversary Station ID. Pinasuan din dyan online. Nag-comment din ang kanilang pagbati ang ilang netizens na nagsabing nakaka-goosebumps ang Station ID. Di raw biro ang 75 years na paglalahad ng kwento ng mga Pilipinong naghahatid ng inspirasyon. Inabangan din ng ilan ng kanilang paboritong kapuso stars, gaya ni Julian Ward at Sofia Pablo, na magkatabi sa isang frame. Sa shoot ng Station ID, nagkasama-sama away from their busy schedules ang maraming kapuso personalities. Kitang-kita ang kulitan behind the scenes tulad ng selfie with multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho ni kapuso primetime queen Marian Rivera. May photo rin si Yanyan with hubby kapuso primetime king Dingdong Dantes. Ang pa-heart ni Will Ashley at Mika Salamanca, pati ng GMA Integrated News personalities. Ang sweet moments ni Barbie Forteza at David Licauco. Ang biroan ni Miguel Tan Felix, Derek Monasterio, Allen Ansay at Anton Binzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.